Nagpapatuloy na nga ang ating kwento sa silid ng ating bida na papasabi ito sa kanyang sarili na medyo kakaiba raw ang kanyang pakiramdam sa kanyang katawan dahil ito ay nilalamig. Dagdag pa ng ating bida na hindi nila mapaliwanag ang pakiramdam na ito. Nagtaka naman ang ating bida dahil parang nakaradam siya ng galit. Lumabas na nga ang ating bida sa kanyang kwarto at napasbay sa kanyang sarili na mukhang hindi siya galit at nakabuo lang siya ng sobrang dignidad sa templo upang ilagay ito ng simple. At si Lady Daphne raw ay nagsabi na mababa pa sa hayop ang hindi magawang kontrolin ang kanyang galit. Ngunit kinontra ng ating bida ang kanyang natutunan at sinabi na magkaiba ito sa kanyang mga iniisip sabay lapit sa dalawang alalay ng hangal na may dalang espada. Sa kabilang banda naman ang mga alalay ng hangal ay nagtataka kung sino ang papalapit sa kanila. At napagtanto na nila na ito pala ang ating bida na patuloy na naglakad patungo sa kanila at nasambit niya sa kanyang isip na ang sapat na galit ay ang spring of life at maaari din itong guidepost path, ang go sa tagumpay. Dagdag pa ng ating bida na kung ang pagiging tamad ay susi sa pag-ahon at ang galit naman ay ang driving force nito. Makikita na nga natin na napatumba na ng ating bida ang dalawang ugok. Lipat sa hangal na sinabihan si Amy na tandaan raw nito na ang buhay ng prinsipeng iyon ay hawak lang niya sa kanyang kamay at tinanong naman ni Amy na yun ba ay pagtatangka sa buhay ng isang maharli ka. Dagdag pa ng hangal na ano raw ang magagawa ng ating bida sa kanya dahil isa lamang itong baldado dugtong pa ng hangal na pati ang reyna mapapasabi na lang ng nagawa niya ng maayos ang kanyang gawain. Tinanong naman ng hangal si Amy na sa tingin ba nito may kahit isa bang nasa panig ng prinsipe. Tugon pa nito na sino ba ang maglalakas loob na parusahan siya dahil siya lang naman ang kamay at paa ng reyna at dagdag pa niya na siya rin ang tupa sa mabait na tagapastol na si Priya sabay liwanang, sa paligid ng tanga. Habang nasa kanyang moment ang hangal bigla namang nagsalita ang ating bida na mabuti-mabuti para sa hangal. Sa mga narinig ng hangal bahagya naman itong nagulat at sambit pa ng ating bida na kailangan pa ba niyang magpaumanhin sa kanyang pagsali-sali sa kanilang usapan. Nagulat rin ang hangal sa kanyang nakita dahil mabilis itong pumunta sa kanya. At nakapunta na nga ang ating bida sa gitna ni na Amy at nang hangal sabay tutok nito ng especially asa sa hangal at ibinigay niya ang kanyang jacket kay Amy. Napatanong naman ang hangal na paano yun nagawa ng ating bida ngunit hindi siya sinagot nito at tinanong si Amy na ano ang kaparusahan sa kalapastanganan laban sa maharlika. Sa mga narinig ng hangal napapasabi na lang ito na hindi ito maaaring mangyari sa kanya. Sumigaw siya sa ating bida na paano ngunit napatang na lang ang ating bida na gagalaw na ba siya. Sabay tutok sa kanyang espada sa hangal at sinabi na ito ang dahilan kung bakit hindi ka maaaring i-promote sa mababang antas dugtong pa ng ating bida na hindi nila kailangan ng madumi nitong sacred magic. Habang nakatutok ang espada ng ating bida sa hangal tinawag niya ulit si Amy na ikinagulat naman ito. At sinabi ng ating bida kay Amy na di ba sabi niya na wag siyang nitong pagsalitain ng paulit-ulit. Tinanong ulit ng ating bida na anong kaparusahan sa paglalapastangan sa maharlika. Sumagot naman agad si Amy na yun ay ang agarang kamatayan at agad din namang inatake ng ating bida ang leeg ng hangal. Tumulo ang mga dugo nito sa sahig at umubo. At sinabi na ang reyna ay hindi babaliwalain ang mga nangyayari. At pati na rin ang Holy Land. Ngunit ngumiti lamang ang ating bida sa mga pinagsasabi ng hangal. At sinabi na salamat sa babala nito at magagarantiya niya lang dito ay ang haharap sa kanya ay mawawala sabay putol sa ulong hangal. Lipat sa silid ng ating bida sinigawan niya ang ating bida na nababaliw na ba ito. Dahil pumatay ito ng mahalagang tao. At isa raw itong didipolo ng Holy Land tugon ng bruhang reyna. Dagdag pa nito na paano raw ito nagagawa ng ating bida kung hindi nito kaya at sumagot naman ng bida na pinagbantaan nito ang buhay niya kaya pinarusahan niya ito ng ayon sa batas at tanong ng ating Aida sa bruhang reyna na may mali ba sa kanyang ginagawa. Sumigaw naman ng reyna na ang bastardong batang sabay hahampas sana sa ating bida at sinabi ng ating bida na hindi ba yun nakakatawa.
Dahil mula noong nakoma siya ay ang mga batas ng palasyo ay hindi na brutal gaya ng dati at sa mga narinig ng Bruhang Reyna bigla itong napahinto sa kanyang pagtangkang paghampas sa ating bida. Dagdag pa ng ating bida na sa lahat ng mga nangyari ito ay mananatiling tahimik parent sa hari, ngunit para sa ating bida kung sino man ang maglalapastangan sa isang maharlik ay karapat-dapat lang na maarusahan. Tugon pa niya sa Bruhang Reyna na wala bang katuturan ang kanyang mga sinasabi. Tanong din ng bida rito na kailan pa ba naging mas mababa ang katayuan ng maharlika kaysa sa mga normal rank disciple. Binaba na lang ng Bruhang Reyna ang kanyang pamaypay at sinabi ng ating bida na ano raw ang karapatan ng ating bida sa pagmamaliit ng hari at sa maharlikang otoridad. At pinagalitan niya rin ang ating bida dahil wala itong ebidensya sa pagpatay ng hangal at wala ring karapatan ng ating bida para maghatol kaya abangan na lang raw ng ating bida ang reklamo ng Holy L. And sa pagpatay niya ng hangal. Dagdag pa ng Bruhang Reyna na ang ating bida raw ay tanga katulad ng kanyang ina at sumagot ang ating bida na syempre dapat niya raw gayahin ang kanyang ina. Pero nainsulto naman ang Bruhang Reyna sa mga sinasabi ng ating bida kaya nagsalita lamang ito na ang ating bida raw ay mababaw na nilalang kagaya ng kanyang ina. Tinawag ng ating bida ang Bruhang Reyna habang napapalabas ng nakakatakot na aura. Sa malamig na tingin sinabi ng ating bida na hindi magandang man-ira ng magulang ng kahit sino man sa harap ng kanilang anak. At ikinatakot naman ito ng Bruhang Reyna. Kaya natamba ito sa sobrang takot ngunit may bigla namang dumating at may dala itong espada at mga kadina na may blade. Ito pala ang katulong ng Bruhang Reyna na mga membro din ng Assassin Guild. Agad namang pinalupot ng isang katulong ang kanyang kadina sa ating bida. Ngunit ang ating bida ay kalmadong ngumiti at sinabi sa katulong na masaya siyang nakita ang kanilang katapatan sa Reyna. Dagdag pa ng ating bida na mas lalo pa siyang maging interesado sa kung gagawa ito ng higit pa na ikinatakot naman ng Bruhang Reyna. Napabuntong ininga naman ang ating bida habang nakangiti. Dugtong pa ng ating bida na sobra na raw kung ihahatid pa niya sa kay Reyna o kahit sino pa man. Dagdag pa ng ating ibida na ang susubok na patayin ng kapwa maharlika ay walang kaibahan para sa kanya. Sa mga narinig ng Bruhang Reyna napapasabi lamang ito na hindi maaari at napatanong ito sa kanyang sarili na alam na ba raw ng ating bida na ang anak niyang si Carlos ang salarin. Ngumiti naman ang ating bida sa reaksyon ng Bruhang Reyna. At napasabi din ito sa kanyang isipan na syempre alam niya at hindi siya masyadong tanga para hayaan lang ang kanyang alas sa kanyang bulsa na manatili lang sa loob ng mahabang panahon at sinabihan n. Nga ng ating bida ang Bruhang Reyna na medyo pagod na siya kaya maaari na ba itong umalis. Dagdag pa ng ating bida na kung sasampalin raw ng Bruhang Reyna ang pisngi ng isang pasyente ito ay hindi mabait na tao at sinabi naman ng Bruhang Reyna na bastardo ka talagang bata ka. Dugtong pa ng ating bida na nakikiusap siya na gumalaw ito ng parang babae sa kanyang palasyo dahil ang kasalukuyang estado ng palasyo ay hindi masyadong mabuti na may pang-aasar na tuno. Sinabi rin ng ating bida na kinuha na raw ng Bruhang Reyna ang lahat ng manggagawa sa kanyang panig at gusto ng ating bida na kailangan niya ng tao na mag-aalaga ng palasyo para maayos ito sa mabilis na oras. Dagdag pa ng ating bida na kung magpapatuloy sila sa ganito ang nakakatawang tsismis ay kakalat at makikita natin sa muka ng Bruhang Reyna ang panggagalaiti sa galit. Sa isip ng ating bida na bagaman yun ay hindi masamang ideya at sinabi niya sa Bruhang Reyna na mas mabuti siya rito para makagawa ito ng maayos na desisyon.